as long as nakakapagsalita tayo, as long as nakakalaban tayo, as long as may pakikibaka at tinitindigan natin ang mga issue, kapit-bisig o kapit-balikat, tabi-tabing magkakabalikat, may pag-asa. In fact, lumalaki nga ang pag-asa, tingin ko ha. Alam niyo kung bakit? Dahil nakikita ko nagpapanik yung administrasyon. Nakikita ko na kung ano-ano na lang ang ginagamit, hugot dito, hugot doon sa kanilang mga PR para lang masagot yung mga issue. Ang problema, ang daming issue. Nararamdaman ng mga nakaupo sa poder, na nakaupo dyan sa kanilang kapangyarihan, na nasa kasagsagan sila ng kapangyarihan, nararamdaman nila yung mga kurot natin. Nararamdaman nila yung mga batikos, kaya napipikon at napipikon pa rin sila. Siguro chika lang muna, for now, rumaragsa pa rin ang mga issue ng politika. Gusto ko lang mapaalala sa halos lahat, para dun sa aming ibang mga kumbaga nag-aaktivista noon, nung panahon ni, let's say, Gloria, panahon ni Fidel Ramos, hindi pa ako masyadong active na. Pero panahon ni Gloria, panahon ni Noynoy, yung mga yan, nakita natin na kahit may rumaragsa ang mga issue ng politika, tumatahimik pag panahon ng Pasko. Lalong-lalo na pag nag-umpisa na yung bare months, humihina na. Narami pa rin naninindigan, hindi naman natin sinasabing kung kinakalimutan ang mga pinaglalaban. Ngunit sa mga nakaraan na panahon, nakaraan ng mga taon, hindi ganito. Ngayon po, sa sobrang dami ng issue sa administrasyon, hindi walang humpay na rin po ang mga batikos, kritisismo at mga pag-obserbasyon tungkol dito sa administrasyon at sa pamamalakad ng gobyerno. Panahon man ng Pasko, hindi natin ma-ignore ang rumaragsang mga issue. Gayon pa man, sa araw ng ito, bisperas ng Pasko, paalala lang namin dito sa Luminous na kahit anong araw, ang Pilipino talaga nasa kultura natin na magsaya. Nasa gitna ng laban, may galit o puot tungkol dun sa mga pamamalakad. Gayon pa man, mayroon tayong mahahanap na dahilan para magsaya. Hindi man pa tayo, nandito pa rin tayo sa kasagsagan ng laban, sa kasagsagan ng pagpepetisyon, ika nga ng saligang batas, para asikasuhin, para ayusin ang ating mga hinanaing, at ini-ignore pa rin tayo ng tuloy-tuloy, nakakahanap pa rin tayo ng paraan para maging masayahin, ng paraan para kahit sa gitna ng pagbabatikos, mayroon pa rin humor. Nagagawa pa rin natin pagtawanan. Isa tong paraan para tuloy-tuloy ang laban. Tandaan po natin, kahit sa anong sitwasyon, mayroon pa rin pagtatawanan. Yun nga lang, ngayon, ang source ng ating humor ay yung pamamalakad ng gobyerno. Kadalasan, dun sa mga nagbobonjing-bonjing dyan, na nakaupo sa pwesto, di ba, nagmimistulang mga lechon sa takaw ng kanilang pagnanais sa kapangyarihan at sa kaban ng bayan. Ito yung masaya. Hindi nila kinakaya na pagtawanan natin sila. Hindi nila kinakaya, bahagi na rin ng kanilang pagkapikon, gawa na rin siguro ng kanilang pakiramdam na sila ay guilty nga dun sa ating pangbabatikos. Gayon pa man, ang tingin nila, kaya nila ginagawa yan ay para sa kanilang political survival. Para tuloy-tuloy pa rin sila na nakaupo sa pwesto. They will do what they have to do. Pues, gayon rin lang naman, dapat kinikilala natin. We also have to do what we have to do. Alang-alang sa ating kinabukasan, sa kinabukasan ng ating mga anak at ating mga apo. Wala tayong sinasabi kailanman na mayroon naging administrasyon na perfect. Pero, nasa saligang batas yung paraan para medyo mahinahon, medyo maiibsan, mababawasan yung paggamit, yung hindi tamang paggamit ng power over the people. Ay, Eric, panahon ng Pasko, hindi ibig sabihin tumitigil tayo sa pakikibaka. Inaalala lang po natin na ang Pasko ay bahagi rin po ng human experience, kumbaga. At bahagi ng mensahe ng Pasko, yung pag-asa. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Tigilan na natin yung mga nega-nega na yan. Mayroon kanina, pumunta sa wall namin sa Luminous by Pixie Cruz Angeles and Amid Paglinawan sa Facebook page. At sinabi, no hope, no hope. Wala nang hope, wala nang hope. Ganito na yung nangyayari. Pag nilalagay natin kung ano yung pagkakamali ng gobyerno, sinasabi kaagad, walang pag-asa, darling, as long as nakakapagsalita tayo, as long as nakakalaban tayo, as long as may pakikibaka, at tinitindigan natin ang mga issue, kapit-bisig o kapit-balikat, tabi-tabing magkakabalikat, may pag-asa. In fact, lumalaki nga ang pag-asa, tingin ko ha. Alam niyo kung bakit? Dahil nakikita ko nagpapanik yung administrasyon. Nakikita ko na kung ano-ano na lang ang ginagamit, hugot dito, hugot doon sa kanilang mga PR para lang masagot yung mga issue. Ang problema, ang daming issue. Kailangan nararamdaman natin, panahon po ng Pasko. Nung isinilang ang isang sanggol noon sa Bethlehem, millennia ago, hindi inasahan na bilang isang sanggol mayroon ng mangyayari, mayroon ng pagbabago.
Ngunit kinilala yung umpisa ng pagbabagong iyon. Gayon din po sa atin. Kilalanin na nag-umpisa na yung pagbabago. Gawa na nga ng nararamdaman ng mga nakaupo sa poder, na nakaupo dyan sa kanilang kapangyarihan, na nasa kasagsagan sila ng kapangyarihan, nararamdaman nila yung mga korut natin. Nararamdaman nila yung mga batikos, kaya napipikon at napipikon pa rin sila. Kung napipikon sila, isipin nyo, sa kalagitnaan ng kanilang halos absolute na kapangyarihan sa ating taong bayan, halos absolute na kapangyarihan para gamitin ang pera ng bayan na tayo rin naman po ang nagbabayad, sa kasagsagan ng lahat ng ngayon, ang Congress nga may parliamentary immunity pa, inakukurot pa rin natin, na ano pa rin natin, nababatikos at nasasaktan, nararamdaman nila yung sakit ng katotohanang inihahayag natin sa araw-araw. Ito po ang ating pag-asa. Dito po tayo huhugot ng pag-asa, nasasaktan natin sila. Ibig sabihin, hindi absolute. Hindi sila shielded sa sama ng loob natin. Hindi sila shielded doon sa tingin natin sa kanila. May padating na eleksyon at yung ating opinion, nagmamatter sa kanila. Kaya wag na wag natin palalabasin na wala tayong pag-asa kasi matindi ang pag-asa, malaki. Lumalawak sa araw-araw. Tumarag sa tumitindi. Kasi hindi sila matatakot sa atin kung wala tayong lakas. Nahanap ko yung mga moderators ko. May mga nakakalusot na na Grinch dyan sa comment section. Yung mga mahilig manakot, mahilig mang-asar, ganon. Akala nila magiging totoo yung mga sinasabi nila kakaulit at kakaulit nila. Hindi po mangyayari yun. Nasa panig natin, nasa panig ng taong bayan, ang tunay na power ng bayan. Sinabi nga nila, di ba? Ano ang elemento ng Estado? Gobyerno, teritoryo, soberanya, at tao. Taong bayan, kailangan natin yung ating lakas bilang pagkakaisa ng taong bayan. Kapag ang taong bayan ang nagsalita na rin ng Estado kahit mali ang gobyerno. May mga pagkakataon talaga, katulad ngayon, na ang taong bayan po ang salungat sa gobyerno. Saan ba kumukuha ng lakas at autoridad ang gobyerno? Hindi ba galing sa atin yan? Kaya pagkalaban ng gobyerno, ang taong bayan, binibigyan po ng kapangyarihan ang AFP na gumitna para protektahan ng taong bayan. Lahat po ng ito makikita natin. Buhay ang saligang batas. Nakikita natin sa araw-araw. Hindi sinasabi ng saligang batas na lahat ng problema natin ay maaayos sa pagdulog sa ating judikatura. Tatandaan po ninyo, panahon ni Marcos Sr., hindi rin natin madulog sa Supreme Court lahat ng mga problema natin. Kahit na ino-oppress, kinukulong, pinatatahimik ang taong bayan, may mga pagkakataon na hindi natin nakukuhang ang opinion ng Korte Suprema na sumang-ayon sa atin. So hindi po parating legal ang solusyon. Kadalasan, sa mga panahon na katulad nito, ang solusyon ay politikal. Ano ba ang mga nakalagay na political solutions na nasa saligang batas? Impeachment at eleksyon. Ngunit may iba pa. Dahil mayroon tayong karapatan magsalita at magpahayag, ginagawa natin itong sandata laban sa isang napakalakas na gobyerno para ma-check natin sila. Ang sasabihin naman ng iba para mawalan tayo ng loob. Puro salita, puro ingay. Hindi ba nila napansin na yung ingay natin masakit na? Hindi ba nila napapansin na natatarget at nabubulsay natin ang ating mga kawani at opisyales ng gobyerno? Hindi po salita lang. Salita natin sandata. Ang salita natin ang paraan para makorek ang mga pagmamalabis ng ating gobyerno. Ito, sabi ni Fafi Spaki, "Hi Fafi, Merry Christmas. Greetings from Abra." Nasa Abra po ang ating masugid na human rights defender. Kung saan sagad sa buto ang pagiging abusado ng mga bulsamin. Oh my gosh. Ay, Bersamin daw pala. Kung saan tumatakbo na governor ang kapatid niya at vice governor ang pamangkin niya at naglalabas ng suspension order ang opisina ni Lucas Bersamin pala laban sa incumbent governor at vice governor. Ganyan ang mga power-hungry dogs of the Marcos administration nowadays. Kakapal talaga. So mula sa taas hanggang sa pinakamabababang posisyon, maging sa barangay captain, nararamdaman po ang pagmamalabis ng administrasyon na ito. Titigil ba tayo dahil Pasko? Hindi na rin. Pero, iaangkop pa rin natin sa season. May pag-asa. Kung may pag-asa nung pinanganak ang isang sanggol, may pag-asa sa tuloy-tuloy natin pagsasalita at pagpapahayag. Tandaan po natin, radikal po ang mga panahon nung biblical times. Radikal ang idea na dumating ang Mesiyas. Radikal ang idea na may mangyayari in their lifetime. Gayon din po sa atin, radikal ang idea na kaya natin na i-check ang ating gobyerno. Kaya natin na magpatigil ng oppression. Kaya natin nga magpalit ng presidente. Nakailang beses na natin ginagawa yan. Ngayon pa ba tayo mawawalan ng pag-asa? Akala kasi ng mga tao, kumot may mga tahimik, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Akala naman nila, kumot nagsasalita, salita lang.
Yan ang masaya kapag ikaw po ay na-underestimate. Yan ang masaya kapag ang isang tao, akala mo mahina, kinalaban mo, ang lakas pala mga ga. Ganyan po, ang diwa ng Pasko, may hope, may nangyayari. Sa totoo lang, ngayon nakikita na natin, pinapakita nila yung kanilang takot sa atin. Sa tingin ba nila, makukuha nila sa sa COMELEC lang ang kanilang pagpapanalo? Hindi po kakayanin kapag sobrang sobrang kumbaga talo sila. Pagka masyadong maraming boto, malilimita din po yung yung pandaraya. Gayon po, ibig sabihin, kinikilala na rin nila. Sa pag-express nila ng kanilang takot, pikon at puot sa ating mga sinasabi, nakikita natin yan naman ang source ng ating pag-asa. Bakit sila matatakot kung hindi nila nakikita yung lakas natin? Bakit sila matatakot sa mga vloggers kung hindi nila nakikita na persuasive yung mga sinasabi natin? Bakit sila matatakot kung sila po ay nasa tama at kahit anong kalkal natin ay walang maibubulgar? Huwag pong kakalimutan, ang power ay nasa taong bayan. So wag na wag po tayong mawawalan ng loob, lalo na ngayong panahon ng Pasko. Ang daming mensahe na kung saan-saan nanggagaling. Ang daming trolls na kapag lumilitaw sila dito sa wall natin, alam natin na nasasaktan sila kaya kailangan nilang pumunta dito. Lahat po ito ay source ng hope. Lahat po ito ay source na maniwala tayo na kinakaya natin na magdala ng pagbabago sa ating bansa. Huwag po mawawalan ng loob. Kayang-kaya natin to. Kung ngayon pa lang, wala pa nga masyadong tao pumupunta sa kalye, nasasaktan na sila. Ano pa kaya ang maaari pa nating gawin? Lalong-lalo na kumuha tayo ng pag-asa kapag wala nang masagot sa ating mga sa ating mga pagpupuna ang mga trolls at yung mismong mga opisyalis ng gobyerno. Walang ma-explain pagdating sa PhilHealth. Walang ma-explain pagdating dito sa budget. Sa pagdating dito sa pagdadagdag sa DPWH, sabang rumaragsa naman dyan yung mga favored contractors. May pag-asa ang lahat dahil natatakot sila. May dahilan silang matakot. Sabi ni Ma'am Afia, Trixie nakaka-homesick pero pag napapanood kita napapawi. Oo, alam nyo ba, ang bukod tangi, ang isa sa tangi naming wish para sa lahat ng mga nanonood dito at sa lahat po ng ating mga kababayan ay kahit paano, maging virtual man o harap-harapan, makapiling ang inyong mga mahal sa buhay. Maano na tayo, ano ba yung sinabi nila, papunta na tayo sa exciting part. Nakikita na natin, all of the signs are there. One way or another, it's going to be resolved. And we know that dahil malakas tayo, we can have it resolved in a way that is favorable to us, sa ating ordinaryong mamamayan, sa taong bayan. Matatapos rin ang panahon na ganito katindi ang power na nakalagay sa ehekutibo at sa legislature. Hindi nyo ba nakikita na mayroong mga ilang lang dyan na nagpipilit na lang? Walang nagawa ang kanilang pag-PR, walang nagawa yung pagtapon nila ng pera sa mga PR practitioners, sa mga trolls, sa media. Kuhang-kuha na nga nila ang mass media pero nasasaktan pa rin sila sa lakas ng boses ng ordinaryong mamamayan na nagpapahayag sa social media. Ito po ay maligayang Pasko dahil ito po ang umpisa ng kanilang pagkatalo. Tandaan po natin, huwag mawawalan ng loob. Subukan man nila mandaya, alam natin at makikita, magkakaroon ng bakas yan. There's no such thing as a perfect crime. They may get away with it. Pero sira pa rin sila, no matter what. Hindi sila makakaulit. Ito na po ang umpisa ng paghupa ng kanilang power. Ito na po ang umpisa ng kanilang pag-aalis. Ito na po ang umpisa kung saan mas na mangingibabaw ang tinig at ang kagustuhan ng madla. Tayo yon, kasama tayo doon. Nakikita nga natin, ang ilang sektor, dahan-dahang nagigising. Hindi man magkakaisa sa iisang opinyon. Nakikita natin na marami na po ang nag-share ng opinyon na may problema, hindi lang sa budget. Well, sa budget, buong budget, kasama na dyan ang mga issue ng PhilHealth, DPWH, Department of Education, military modernization. Lahat po yan, sama-sama na. At tingnan ninyo, sa gitna ng dapat maliligayang araw, sa gitna ng mga dapat may Christmas party, kung saan nagsasaya tayo, nakakainom pa at lahat, politika pa rin ang pinag-uusapan. Hindi po natin nakakalimutan yung mga issue at tuloy-tuloy pa rin tayong nagsasalita at pagpapahayag. Kahit na may magsabi, paano kung may dayaan sa eleksyon? Ay, madadaya mo ba pagka mayorya ang kalaban mo? Na ipanalo natin si Rodrigo Duterte noong 2016, may ebidensya na kaya natin ulitin yan. May ebidensya na kaya natin gawin ito. May ebidensya na once nagawa natin, magagawa natin uli. Okay?
Hindi po ganun kalaki ang issue natin sa dayaan sa eleksyon kasi natatakot ang mga kongresista. Ibig sabihin, kahit handa sila sa dayaan, hindi sila handa doon sa mga padating na rally. Hindi sila handa sa nagkakaroon na po ng, kumbaga naririnig na po yung tinig natin na napapahayag sa social media. Naririnig tayo ng mga malalaking grupo at sumasang-ayon sila sa ating mga opinyon. Hindi man exactly pare-pareho, pero hindi ba't ganito rin noong 1986? Kaya po nagtagal ang revolusyon ng 1986 dahil maraming mga iba't ibang grupo at hindi sila 100% na nag-a-agree. Gayunpaman, nagkaroon ng pagsasama, pagtitipon-tipon pagdating ng Pebrero. Yun po ang maaari nating asahan. Hindi man tayong ganung kapareho ng mga opinyon. Kahit paano po ay nagkasundo pagdating sa pagbabago, sa klase ng pagbabago na hiniling noong 1986. Tayo, ganun din. Napagod na rin tayo sa harap-harapang dayaan. At yun po ang pinakamalaking kasalanan nila sa atin. Dahil sa sobra nating nakikita yung dayaan at nakawan, na halos hindi na nga nila ina-attempt na itago kahit hanggang ngayon, yan po magiging downfall nila. Yung kanilang arrogance, yung kanilang pagmamaliit sa ordinaryong mamamayan, yung mga tipong feeling nila kaya nilang gawin kahit taliwas sa batas, naiipon po yun. Ito po yung nakita namin. Tuwing pino-point out namin, ito mali sa batas, hindi po tama ito. Ang dami nagsasabi, ba't hindi kayo mag-file ng kaso? Hindi po lahat ng pagkakamali o pagmamalabis sa mga pagpipigil ng saligang batas ay naidudulog sa hukuman. Isipin ninyo kung bakit yung mga katulad ni VP Inday, mayroon silang basihan para umakyat sa Korte Suprema pero hindi niya ginagawa. Ang sinasabi niya, I do not expect fairness from this administration. Hindi niya sasayangin yung kanyang effort para dun sa isang laro, nakargado naman yung kalaban. So ito ang mayroong mga ibang mga paraan. Ang tawag nga ay the political solution. Elections, impeachment, rallies, ang paggamit natin ng ating mga karapatan sa ilalim ng saligang batas ay sagot. Ang pagsasalita ay sagot. Masasaktan ba natin sila kung salita lang ang ginagawa natin? Pagdating ang eleksyon, may power ang salita natin. Pagdating ang eleksyon, nakakakumbinsi tayo ng mga botante. Pagdating ang eleksyon, alam nila, limitado ang kaya nilang magalaw sa pamamaraan ng pandaraya. Tutulungan nyo ba sila? Kasi ang ginagawa ng iba, mandadaya, wala tayong hope. Excuse me, 2016 dinaya na nga si Duterte, nanalo pa rin. Bakit mo tutulungan yung mga yan? Sasabihin niyo, ay, wag na, kasi mandadaya lang yung mga yan. Mandadaya lang yung mga yan. Natalo nga sila noong 2016, nandaya na nga't lahat eh. Diba? Ano pa? Ano pa? Ano pang kaya nilang gawin? Pandaraya, nahuli. In 1986, nandaya sila nahuli. Nag-walk out yung mga computer programmers. Noong 2016, nandaya sila, nanalo pa rin si Duterte. Hindi na po sila sigurado, kaya napipikon sila, natatakot, nagagalit sa atin. Kaya gusto ng mga katulad ni Congressman Barbers, nakasuhan ang mga vloggers dahil nagsasabi ng totoo at baka matalo sila sa darating na eleksyon. Bigay natin yung kinatatakutan nila, italo natin sila, tuloy-tuloy ang pagsalita, tuloy-tuloy ang pagpahayag, at bukod sa lahat at higit sa lahat, tandaan, may pag-asa. Wag nyo nang sasabihin, walang pag-asa, hopeless na ang bayan natin, dahil active tayo, dahil nakikibaka tayo. Hi kay Sir Felizardo Simoy. At dahil nakikibaka tayo, nakikiisa tayo dun sa mga biktima, nakikiisa tayo dun sa mga kinakasuhan, nang wala namang basehan. Araw-araw lumalaki ang pag-asa. So pag may nakita kayo na nagsasabi, wala namang mangyayari, puro salita lang, sagutin niyo yun. Kung salita lang po yan, bakit sila takot? Kung salita lang yan, bakit kailangan magpadala ng mga trolls sa atin para patahimikin tayo? Kung salita lang yan, bakit pinag-aaksayan niya pa ng panahon ang mga katulad naming ordinaryong mamamayan? Diba? Galingan nila. Ang problema nga, hindi nga nila kaya eh. Nagkamali talaga tayo. Oo, aminin natin, nagkamali tayo nung binoto natin ang mga ito ng 2022. Pero may pagkakataon tayo na i-correct yan. May pagkakataon tayo na itama yung ating mga pagkakamali. Yan nga po ay self-corrective measure. At kinikilala yan ng ating saligang batas. Kaya nga po may mga karapatan tayo. Pati karapatan na magtipon-tipon, protektado yan. Itong administrasyon nga na ito eh, masyadong harap-harapan yung takot. Isipin nung start ng 2024, anong ginagawa nila? Pinipigilan nila yung mga pagtitipon pag andyan si Presidente Duterte. Anong ibig sabihin nun? Takot sila. Takot sila kay Inday, kaya kinakasuhan. Takot sila kay former President Duterte dahil alam niya kaya niyang magpagalaw ng maraming tao.
Dahil alam niya mayroon itong suporta ng maraming tao. At alam niya rin na kahit paano binibigay natin ang ating pagmamahal doon sa mga dati nating mga opisyal at kay VP Inday. Tulad nga ni dating Pangulong Duterte. Hindi nila mabili yung pagmamahal na yun. Nagbubuhos na nga ng pera, kaliwat kanan ng ayuda, 800 billion ang ayudang inilaan for 2024 alone. At sabi, 200 billion lang daw para sa 2025. Palibhasa, kalahati lang ng taon dahil nga ay may eleksyon at mahihirapan na silang maglabas. Gayon pa man, nakumbinsi pa rin nila ang COMELEC na napayagan sila mamigay ng ayuda kahit panahon na ng campaign. Kailangan nila yung ganun. Kailangan nila ng ganun kasi tas totoo lang, mahina sila. Kailangan maback upan ng pera yung kanilang mga pinagsasabi, otherwise walang makikinig sa kanila. At yun ang kinatatakutan nila, nakikinig ang mga tao sa ating mga hinanaing. Nakikinig ang iba nating mga kababayan sa ating mga sinasabi. Kaya nga po may mga hindi, alam nyo ba, ang katotohanan yan, hindi ako kailangan isabina ng NBI. Witness ako, out of how many that were online? 500? Bakit ako nasama doon? Hindi ako nagtanong. Nung nandyan si VP Inday. Wala akong sulsul, wala akong kahit ano. Nanonood lang ako. Bakit kailangan isapina ako? Bakit kailangan i-report yung pagsapina sa akin, yung pagpunta ng NBI sa bahay ko? Bakit kinailangan nilang gawin yon? At ipakita sa madlang Pilipino yung mga ginagawa nila. Yung ginagawa nilang ganon. Bakit? Para magparating ng mensahe ng takot. Nananakot sila. O ayan, tignan nyo. Kahit hindi yan nagtanong, pwede namin ipatawag. Ay, sa kamalasang palad nila, hindi nila ako kayang takutin. Kasi alam ko naman na witness lang ako. Wala namang conspiracy dyan. Walang kahit ano. Wala nga silang basihan para doon sa mga subpina na yan. Tama si VP Inday. Sige. Sige, go. Kakasuhan niyo ako, go. Go lang. Pero bakit tayo tutulong sa kanila? Yun. Yung mga magpapasubpina tapos sasabihin para manakot sila. Bakit ako matatakot? Wala akong kasalanan dyan. Bakit ako matatakot? Kahit nagtanong ako, bakit ako matatakot kung ito ay paraan para magsalita at magpahayag? Protektado ako ng saligang batas, di ba? And it might take some time. Pwede naman nila akong pag-initan. As if hindi pa ako pinag-iinitan, una nga akong biktima, di ba? Itong administrasyon na ito, walang pakundangan sa batas. At walang pakundangan sa delikadesa. Isipin ninyo, maiintindihan mo na gusto nila na umalis ako sa upuan ko noon, sa gabinete. Pinagbigyan ko sila. Pero yung paalisin ako sa pribadong trabaho, ibang usapan yon. Ito, outright violation na. Nagkaso ba ako? Hindi. Kargado yung dice eh. Pero, hindi ko pakakalimot ito. Hindi ko gagawin. Ang tulungan sila mag-oppress pa ng ibang tao. Panahon ng Pasko, dapat nagsasaya tayo. Masaya naman din tayo sa pagbabatikos ng ating gobyerno because they are such easy targets. Hi kay Ma'am Victoria. Could you send me a message dito sa TikTok? Para I can get in touch with you. Ma'am Helen says, good evening, Tinitrix and everyone. Merry Christmas to you and your family. Praying for you here. God bless you even more. At yan rin po ang hiling natin, that everybody be blessed. That everybody here and everywhere else, sa ating mga kababayan, they agree with us man or not. I want them to have a good Christmas. I want them to be with their family. Magkakahiwalay man tayo ng politika, gusto ko pa rin ang katahimikan para sa ating bansa. Pero kung hindi na po yun posible, ang hinihiling ko lang ay umiral ang katarungan. Nako. Binibigyan din tayo. Alam niyo, mabait naman siguro ang ang Diyos. Kung naniniwala kayo sa Diyos. Mabait pa rin siya. Diba? Kahit paano, hindi na ganun kasing gulo nung 1970s. Hindi na ganun medyo nag-i-evolve din tayo. Sabi ni Camp Life, hypothetically. There's this TikToker that I watch who has this entire, how do you call this, yung mga skits na may hinire si Satan na bagong assistant na mas masahol pa sa kanya. Anyway, sabi ni Camp Life of Corix in Canada, hypothetically, if in case magkaroon ng RevGov, which institutions will remain? COMELEC, COA, Supreme Court. Alam nyo, kung tatanggalin natin yung saligang batas, lahat yan wala mawawala. Noong 1986, ang ginawa nila, pinawalang bisa nila yung 1973 Constitution at inupo si Cory as the Supreme Dictator. As Supreme Dictator, siya yung nagsabi na, sige, magstay yung Supreme Court at saka ang Judiciary. Everything else, out yan. Lahat, tanggal. So, isa-isa, nire-rebuild yung mga institutions. I mean, I'm not saying it was perfect, pero yun yung paraan na ginawa nila. In fact, maraming ang mga pagkakamali. Halimbawa, pag pinatanggal nila
ito special mention talaga sa akin, pinatanggal nila yung tax exemption ng CCP, which persists, pinatanggal yung sa tax exemption ng CCP, at hindi na po yan na-reinstate since 1986. I think the CCP deserves a tax exemption. Okay? So yun po, huwag pong kakalimutan panahon, season ng pag-asa. Season ng na maalala natin na ang mga pagbabago, hindi kaagad yan dadating na isang bagsak. Minsan, oo, katulad ng earthquake. Pero minsan, nag-uumpisa yan pag pinanganak ang isang sanggol. Minsan nag-uumpisa yan pag nakita natin na during a congressional investigation kung saan ang mga kongresista mismo ay may mga parliamentary immunity, nasasaktan pa rin sila ng salita ng isang ordinaryong mamamayan. Ay, ang galing. Ibig sabihin, kahit paano, kaya natin pairalin ang hustisya. Sabi ni Ma'am Christine, folk in those stories had lots of chances of turning back. Only they didn't. They kept going because they were holding on to something. There is some good in this world and it is worth fighting for. Lord of the Rings. Yep. Parang si Frodo, dumire-diretso lang siya. Tuloy-tuloy lang. Nagkakapikunan man sila ng mga kasama niya. Papagalitan man sina Merry at si Pippin dahil sa mga pinaggagawa nila. In the end, sometimes all we have to do is keep going on. Just keep going. And just keep going. Kayong mga trolls, tandaan po ninyo, at tingin ninyo, makakalimutan namin yung ginawa ninyo. Habulin namin kayo at saka yung operators ninyo. Yeah. Para may transparency, di ba? Sabi ni Links, Creative Media, just a quick, Quadcom is not following due process. Does this mean that they are about the due process? What do you mean that they are about? I mean, the way they treat terrorists, it's really horrendous. Okay. Di ba, in-explain na namin kung ano yung due process. Notice, hearing, yan yung mga basics. Kailangan fair yung judge o kailangan gagampanan nila yung proseso in the spirit of fairness. So, pati yung hindi yung bibigyan ka ng notice, bibigyan ka ng hearing, pero nagawa na yung desisyon. So, yun po yun. Halimbawa, hindi pwedeng you are cited in contempt. Hindi, kailangan, give me a reason why you should not be cited in contempt. Show cause order muna. Pagka show cause, mag-i-explain sila. This is not a contemptuous statement because I did not go there. It is not, my behavior is not contemptuous because A, B, C, and D. Kung sila ay fair judge, then they will take into consideration yung explanation. But if not, it's not. Yan po yung procedural due process. So, but what do you mean when you say they are about the due process? Hindi yata maliwanag kung ano yung gusto mong sagot. Sabi ni Gallows God, there is this theory that Jesus the man was a Galilean leader of a Jewish activist group against the Roman oppressors. Whether this is true or not, while we have breath, we can fight against tyranny. There you go. Great changes come about when somebody decides na, wait, let me ask this question. What are you doing? Yeah, mga ganon. Diyan na, lahat mo nag-uumpisa at ito yung mensahe. Nag-umpisa na po tayo. There is hope. Wag po kayong magpapadala dun sa mga nega. Kasi yung mga nega, hindi na nanalo yan. Paano ba naman? Kung kunwari, basketball player ako ng high school. Oo, maliit ako, pero guard ako nun. So, maglalaro ka ng basketball. Pero papasok ka pa lang, sinasabi mo na sa mga ka-teammates mo, wala naman tong pag-asa, yan, tatangkad nila. Huwag na tayo masyadong maglaro. Huwag na tayo maglaro, mag-default na lang tayo. Kasi di pa tayo mananalo sa gano'n. Ganyan ba? Ang paraan ng paglalaban ninyo? Sasabihin ninyo, there's no hope? Para sa akin, yung mga nagsasalita ng ganyan, malapit ko nang hindi siguro i-block, pero malamang kung kakampi naman, gusto ko lang talagang i-delete yung mga ganyan na messages because nasa kasagsagan ka ng laban, kumbaga, hataw ka ng hataw dyan, to sasabihin ko, hindi naman tayo mananalo. Ang intensyon ng pagsasalita ng ganon ay para mawalan tayo ng loob. Hindi tunay na kampi yung mga ganyan. Kung nawawalan ka ng hope, step back, rest, kain ka muna ng hamon, sarap ng hamon eh. Or whatever. Para dun sa mga may health issues, wag po hamon, okay? Kain ka muna ng gulay. Kain ka ng hipon. Sorry. Para tumalino. Malay mo. Step back. Hindi ka pwede sa laban kung ganyan. Kung sa umpisa pa lang, iniisip mo na talo ka. Wag po ganun. And come on. Let's admit it. This is a fight. There's no two things about it. And this is, anyway, the way the Constitution conceptualized it. Alam na ang government, maraming powers yan eh. Kaya kiriniate yung saligang batas para ma-check yung mga powers na yan. Teka muna ha, okay. The state works through the government. Yung government yung nag-execute ng mga kailangan ng estado. May legislature, may judiciary, may executive. O sige, go. Ganyan. But they have so much power. They need it because in order to govern. Pero hindi absolute yung power na yon. May saligang batas para sabihin na, ops, government, hindi pwede yan. Ops, di ba?
Mali na yan. So, buhay ang saligang batas. Buhay ang ating mga ang ating karapatan. Buhay na buhay ang ating demokrasya. Kasi nakakasalita at nakakapagpahayag pa tayo. They want it to not be alive. They want to minimize everything. Ginagamit ng gobyerno ang lakas nila, ginagamit ang makinaryo ng gobyerno to diminish us. Unfortunately, mas marami tayo, so kawawa naman sila. Mamalasin talaga sila in the end. Sabi ni June, can the president call a special session before the 30th kung pirmahan? The president cannot call a special session. Are you talking about Congress? He can call a special session of the cabinet, but he is not a member of Congress, and he cannot call for a special session. Only the Senate President or the Speaker of the House in their respective chambers can call for such a special session. So, wag po niyo yung iisipin na tumatawid po tayo ng separation of powers. Now, the problem with the President is that he has political capital. He can use that. Kausapin niya yung mga kongresista, get them to petition for a special session. Hindi na nga actually kailangan ng special session. Well, wala na po. It is too late. Ganito yon ha, mga kakatao, that can be made possible if the President vetoes the entire budget. Bakit impeachable offense kung pipirmahan? Paano naging impeachable offense yan? Betrayal of public trust? You can try, pero the action by itself is legal. Kongreso yung gumawa ng budget eh. So, approve or disapprove lang siya. Ngayon, if he approves it, knowing that it is against the law, yan, nagpapatunayan ninyo, pwede, siguro, impeachable offense. Pero sa tingin ninyo, papayag ang Congress na i-impeach ang presidente for signing a bill that they passed? Parang, di ba, parang, we can try. Pero, if you're working on the premise that this is an impeachable offense, hindi po, not gonna happen. Sure na ako dyan. Unang-una, dapat naka-recess na nga sila ngayon eh.